Engineer! Magandang araw ho. Oh, magandang araw sa'yo. Ano pangalan mo? Budol po. Ano? Budol. Budol? Opo. Nilolokong ba ako? Ba't ko naman kayo lolokohin, sir? Budol nga ho pangalan ko eh. Yun po pinangalan sa akin ng magulang ko eh. Ganun ba? Budol. Saan ba rito nakatira yung dating engineer? Bakit po? Wag niyo sabihin doon din kayo titira. Oo sana. Nako engineer. Lumipat na lang ho kayo. Wag niyo nang pag-interesan pa yung dating tinitira ng engineer namin dito. Baka magkasakit din kayo. Hindi naman siguro. Conforme lang yan sa tao. Alam niyo na ho ba yung sanhi ng pagkamatay nung pinalitan yung engineer? Nasabi na nga sa akin ni Foreman eh. Ganun ho ba? Sige, sasamahan ko kayo ron mamayang hapon. Okay, thank you. Pagsapit ng hapon, sinamahan ako ni Budol sa tinitirhan ng dating engineer. Maayos naman yung bahay niya na nagsisilbi na ring opisina. Fast forward ng konti. Nakala ko na hindi ako matutulad sa dating engineer na mahilig lumabas. Kalaban mo kasi roon kalungkutan. Kaya isang gabi, ako mismo ang pumunta sa barracks nila Budol. Niyaya ko siyang lumabas. Gustong gusto naman ng mga loko. Sabi ko na nga ba, Engineer Jormel, malulungkot ka rin dito. Engineer, paano ba yan? Inahayaan mo kami. Wala naman kaming ganun. Oh, baka sagot mo, sir. Siyempre naman, tara. Sumama sila sa akin. Pumunta kami sa kabaret. Pero hindi ako nag-table ng babae. Sila lang ang nag-table. Ako rin ang gumastos sa alak. Pero sa VIP, bahala na sila. Isang araw, gusto kong kumain ng masarap. Nagpasama ako kay Budol para pumunta sa palengke. Dito ko nakilala yung babaeng tawagin na lang natin sa pangalan na G. Maging si Budol, para bang nalaglag ang brief nang makita niya si G. Maganda siya kung tutuusin. Siguro sa 100%, 98% na siya doon. Yun lang naman ay para sa akin. Te, pabili naman nung masarap na isda mo. Ano bang magandang luto dyan? Ops. Bakit po? Ako bumibili. Huwag ka munang pumapil. Sige ho. Engineer, ganda niyan ha. Bagay na bagay kayo. Talaga. Napansin ni G na iba yung ngiti ko sa kanya. Itinanong niya sa akin kung bakit. Ang sabi ko na lang, hindi ako makapaniwala na meron palang isang magandang babae na magtatrabaho sa palengke. Sinabihan niya ako na palabiro. Sinabi niya sa akin na marami na raw lalaki ang gustong manligaw sa kanya. Pero lahat ng yon ay hindi nagtagumpay dahil sa sobrang higpit ng mga magulang niyang may edad na. Fast forward, 3 buwan na ako sa pinagtatrabahuhan namin sa Mindanao. Nakakapalagayan ko na ng loob si G. Kaya't isang gabi, sinurpresa namin siya ni Budol. Pinuntahan namin sila sa kanyang bahay. Sino ba yan? Teka, hindi ba't kayo yung engineer dyan? Yung bagong engineer? Oho. Paano nyo po nalaman? Ay, ikaw pala yung ikinukwento ni G. G anak, nandito manliligaw mo. Huh?
Manliligaw? Pagbaba ni G mula sa ikalawang palapag ng bahay, nakita kong napaka-sexy nito. Hindi katulad ng kasuotan niya sa palengke, palaging nakapantalon. Pero sa pagkakataon na ito, para ba akong nasilaw sa kaputian ng hita niya. Teka nga pala, baka sabihin niyong manyakol si engineer. Hindi po. Hindi po ako manyakol, pero ewan ko ba kung bakit para akong nasisilaw kay G. Kitang-kita kasi ang kaputian niya nung oras na yon, lalo na pag napapatapat siya sa ilaw. Kayo pala! Tuloy kayo! Ops! Hindi ikaw, siya daw. Kasama ko po siya. Ganon ba? Kala ko naman kung sino naman tong bigla-biglang papasok eh. Siya nga ho pala si Budol. Ano? Anong Budol? Ang kamag-anak ng Budol manloloko. Pangalan lang po yun, tatang. Ganon ba? Siguraduhin mo hindi mo kami bubudulin dito ha? Nako, hindi ho. Kinausap kami ni G. Pinakitahan niya kami ng mabuting asal. Ganon din naman ang kanyang mga magulang. Kinabukasan napansin ng karamihan sa palengke kung bakit parang close na kami ni G. Katunayan, yung matandang katapat nito sa pagtitinda ay masama ang pagkakatitig kay G. Hindi ko naman maintindihan kung bakit. Hanggang sa nagpaalam sa akin si G dahil magbabawas lang daw siya. Ginamit naman itong pagkakataon ng kalaban niyang matanda. Umalis ito sa kanyang pwesto at lumapit sa akin. Engineer, tama po ba ako? Oho. Napansin ko lang halos araw-araw kang nagpupunta dyan sa pwesto ni G. Dinadalaw ko lang po siya, kaibigan ko ho. Kaibigan? Sigurado ka? Oho, bakit ho ba? Alam mo, engineer, hindi naman siya sinisiraan ko yung babaeng yan, pero kahit kanino ka rito magtanong, kinatatakutan ng pamilyang yan. Oh, bakit naman ho? Hindi natuloy ang sinasabi ng matanda dahil biglang pumasok si G sa pwesto. O bakit? Si Manang eh. Ano yun? Wala yun. Patakbo pang umalis yung matanda. Tapos pagbalik niya sa kanyang pwesto, nakatingin na ng masama ang matanda na yung kay G. Hindi ko naman maintindihan kung anong ibig sabihin niyang kinatatakutan ang pamilya na yun. Siguro dahil sa higpit ng magulang niya. Siguro meron silang historya na napakahirap paniwalaan. Yun lang naman ay base sa aking mga napupuna. At hindi ko pa sigurado kung ito ba'y may katotohanan. Isang taon akong inabot doon. Naging kami na ni G. Nang matapos na yung project, nagpaalam na ako kay G na babalik na ako sa Maynila. Narinig yun ng kanyang ama, kaya't lumapit ito sa amin habang nag-uusap kami ni G. Ibig mo sabihin, Jormel, babalik ka na sa Maynila? Opo sana. Paano na anak ko? Baka mamaya may laman ng tiyan yan. Naku, hindi ho. Wala pong nangyayari sa amin kahit po tanong nyo sa kanya. Ay, nako. Huwag nyo nga akong bulahin. Lalo ka na, engineer. Lalaki rin ako. Alam ko yung mga karakas ng ganyan. Sige. Para makasigurado. G, gumayak ka. Bakit? Sumama ka sa kanya sa Maynila. Talaga po? Hindi ba pwede? Pwede po. Kukunin ko ho siya kung gusto nyo. Mainam. Naninigurado lang ako. Ayokong iba pa mapangasawa ng anak ko. Babe. Ano na? Sige na, gaya ka na.
Habang gumagayak si G, marami pang sinabi na kung ano-ano yung matanda. Alam mo kasi, engineer, hindi naman sa porket alam kong may pera ka dapat ka ng kapitan ng anak ko. Hindi yon. Ang akin lang, gayong ikaw ang nakakuha ng virginity ng aking anak, ayokong kung sino-sino pang susunod sa buhay niya. Nagsasabi ho ako ng totoo. Wala pa pong nangyayari sa amin ng anak nyo kasi nirerespeto ko po siya. Hindi naman po porket probinsyano dapat nang hindi respetohin. Ako po bilang isang engineer na binata, rumerespeto po ako sa kahit sinong babae na makakaharap ko. Lalo na po si G. Hindi rin po sa pagyayabang. Sa edad kong to, siya pa lang po ang kauna-unahang naging kasintahan ko. Siguraduhin mo, engineer. Oo, sinisigurado ko po, itay. Pag uwi namin sa Maynila, mainit na mainit ang pagtanggap ng aking buong kamag-anakan. Sabi nga nila, napakaganda ni G kung ikukumpara sa mga naging kasintahan ng mga pininsang ko. Itinira ko si G sa bahay. Kasama niya roon ng aking nanay at tatay na nung mga panahon na yon, may edad na rin. O G, okay ka lang ba talaga rito? Oo, okay lang ako rito. Kaya lang, madalas akong wala rito. Di rin ako basta makakauwi. Alam mo naman, okay lang basta babalik ka. Oo naman. Simula nang maisama ko si G sa amin, dito na simulang may nangyari sa amin. Hindi ko akalain, Commander, na mabilis kaming makakabuo. Akala ko nga baog ako pero hindi pala. Dahil sa edad kong 35, hindi pa man ako nagkaroon ng kasintahan noon pero marami na akong naka one night stand. Tapos si G lang ang nag-iisang babaeng niligawan ko nung mga panahon na yon. Tumawag sa akin ang aking nanay. Ang gamit ko pang cellphone noon, yung merong antena, na nung mga panahon na yon, kaunting tao lang ang kayang bumili noon dahil sa sobrang mahal. Ikinagulat ko yung sinabi ni nanay. Hindi raw lumalabas si G sa kanyang kwarto. 3 araw na. Nang dahil doon, umuwi ako kahit ayaw akong payagan ng kumpanya. Nay? Ano nangyari kay G? Nako, ayaw lumabas ng kwarto. Kinatok niyo ba? Oo. Wala ngang gumagalaw doon. Hinahanap ko na may duplicate ng susi, wala rin. Distrongkahin na lang natin yung lock. Nang sinira ko yung lock, tumambad sa akin, Commander, ang asawa kong wala ng buhay. Iyak ako ng iyak. Iniisip ko kung saan ako nagkulang. G! Bakit naman ganito? Mag-iisang buwan pa lang ako nawala. Nay, dalhin natin siya sa ospital. Dinala namin siya sa ospital. Ayon sa mga doktor, marami siyang ininom na gamot. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko naman siya niloloko, kaya hindi ako makapaniwalang magagawa yun ni G. Kung usaping pagkain naman, hindi siya nawawalan ng pagkain sa bahay. Siguro ang pagkukulang ko lang doon, yung hindi madalas na pag-uwi. At siguro nangungulila rin si G. Dobling dagok ng kalungkutan ang tumama sa akin noon, Commander. Namatayan na ako ng mapapangasawa, pati na rin ang batang nasa sinapupunan niya. Tumawag ako sa isa kong kontak kung saan ko nakilala si G. Sinabi ko rito na iparating sa magulang ni G na patay na ito.
Hello? 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 Ikaw ba ito, Jermel? Opo. Ano ba yung sinasabi ng kakilala mo rito? Totoo ba? Patay na si G. Oo, Itay. Hindi ko alam kung bakit siya nagpakamatay. Ganun ba? Anong plano mo sa anak ko ngayon? Kayo na lang po ang pumunta rito. Magpapadala na lang ho ako ng pera. Dito na lang po natin siya iburol at ilibing. Hindi pwede. Hindi pwedeng kami lang ang pupunta. Marami kami. Ho? Oo, halos lahat ng kamag-anak. Ganun kami dito. Alam mo, mas makabubuti kung kayo na lang ng pamilya mo ang sumadya rito. Ibiyahin nyo yung bangkay ni G. Nagkasundo kami ng aking biyanan. Gusto rin naman ng mga magulang ko na maihatid si G sa lugar niyang sinilangan. Pagdating namin doon, ewan ko ba kung bakit iba yung pakiramdam ko, Commander. Hindi ko alam kung bakit. Tsaka yung mga magulang ni G, parang medyo nag-iba ang pakikitungo sa akin. Naalala ko sila nanay at si tatay. Hindi ko pala dapat sila isinama rito dahil pakawari ko'y hindi maganda ang sitwasyon. Anong kinamatay ng anak ko? Nag-inom po ng lason. Ano? Bakit? Anong dahilan at gagawin niya yon? Siguro, wala ka ng ibang ginawa kung hindi bigyan ng sama ng loob si G. Hindi ho totoo yun. Hindi lang po ako nakakauwi. Hindi ba nga po, gano'n naman talaga nung magkakilala kami, halos 1 taon nga ako dati rito sa Mindanao eh. Ganun ho talagang trabaho ko pero hindi ko po siya binibigyan ng sama ng loob. Sigurado ka? Ikinagulat ko, Commander, habang nag-uusap kami ng tatay ni G. Tinakluban ng hindi mabilang na mga tao yung kabaong ni G habang nakatalong ko sa kanyang bangkay. Teka, anong ginagawa ng mga yon? Huwag ka nang makialam. Nagsasagawa kami ng tradisyonal na ano po? Na ano po? Hindi ako masagot ng matanda. Anong tradisyonal ang ginagawa nila? Para saan ba yon? Yon ang pumapasok ko sa isip ko nung mga oras na ito. Wala akong nagawa, Commander, kung hindi pabayaan na lang sila hanggang sa sila'y natapos. Tio. Ano yan? Totoo nga. Nagpakamatay si G. Ha? Ibig mo sabihin, hindi siya pinaslang sa Maynila? Hindi, Tio. Kusa siyang nagpakamatay. Anong dahilan? Dahil sa kalungkutan. Sinasabi ko na nga ba? Hay, ikaw lalaki, halika rito. Tay, bakit ho? Hoy, nagpakamatay ang pinsang ko dahil sa kapabayaan mo. Alam mo bang ipinagkatiwala namin si G? Dahil sa pagkakaalam namin hindi mo siya pababayaan. Kung hindi pala kami pumayag na dalhin mo si G sa Maynila, di sana buhay pa siya ngayon. Kuya, huwag mo naman akong kwelyuhan. Umalis na kayo. Teka, bakit ako alis? Hindi ba't? Umalis na kayo. Umalis na kayo. Isama niyo yung buong pamilya niyo. Sa takot ko, Commander, hindi lang para sa aking buhay pati na rin sa aking mga magulang, umalis kami sa burol ni G. Habang tinatahak namin ang daan papalayo sa baryo na yon, muli kong nasalubong yung matandang
palaging kakontrahan ni G sa palengke. Ay, engineer, kayo ho pala. Saan ho kayo nanggaling? Diyan ho sa burol. Teka, bakit malungkot kayo? Namatay ho si G eh. Ayun na nga. Teka, bakit bit nyo mga bag nyo? Pinalayas ho kasi kami nung mayabang na pinsan niya eh. Por Diyos por Santo, gabi na. Hala, tara sa bahay. Doon na lang muna kayo manuluyan. Bukas na lang kayo bumiyahe. Salamat ho. Pinatuloy kami sa bahay ng matandang may pangalan na Esmeralda. Dito nakakwentuhan namin siya at dito niya rin siniwalat kung ano bang itinatagong lihim ng pamilya ni G. Marami siyang sinabi, Commander, pero hindi rumehistro sa isipan ko. Tsaka isa pa, hindi ako naniniwalang ganon nga ang pamilya nila. Sa gabing pagtulog namin sa bahay ng matandang Esmeralda, akala ko magiging okay kami. Akala ko makakapagpahinga ako ng maayos, pero hindi pala. Si nanay at si tatay ko noon, masarap na ang pagkakatulog. Habang ako pabali-balikwas sa higaan. Mayroon namang electric fan pero pawis na pawis ako nung gabing yun. Maya-maya pa, nakarinig ako ng katok. Pero hindi katok mula sa pintuan. Katok na nagmula sa bintana sa tapat mismo ng aking higaan. Ano yun? Sandali! Ay naku, buisit. Ba't dito pa kumakatok sa bintana? Bubuksan ko sana yung bintana nang bigla akong mapaisip. Hindi ka tao. Kung tao ka, dapat doon ka kumatok sa pintuan. Doon ka kumatok at tao rin kitang pagbubuksan. Tila ba narinig nung nasa labas ng bintana yung sinasabi ko, Commander? Kumatok nga siya sa pintuan at katulad ng sinabi ko, tao ko rin siyang pagbubuksan. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin yung napakalaking lalaki. Sa totoo lang 5'7" ako, Commander. Pero di hamak mas malaki pa yung tao na yun. Hindi ko nga makita yung mukha niya dahil lampas na sa pintuan yung ulo niya. Diyos ko! Ano to? Yung katawan niya, taong-tao din. Yung mga braso niya balahibuhan pero halata namang sa tao din. Ikinagulat ko nang ito'y dumungaw. Doon ko nakita yung napakapangit nitong muka. Halos ilapit niya yung mukha niya sa akin nung mga oras na yun. Habang ako'y parang naging isang estatwa na hindi makagalaw. Wag! Dumidila-dila ito sa akin habang tumutulo yung laway. Naisip ko bakit? Paanong nagkaroon ng ganong klaseng halimaw sa lugar na yon, samantalang halos 1 taon ako sa Mindanao, pero ni minsan hindi ko naranasan na atakihin ng ganon. Nang tuluyan na itong papasok sana sa loob, nagulat na lang ako dahil yung matandang may-ari ng bahay sumusugod at may bitbit na asin. Sinabuyan niya yung mukha nun, dahilan kung bakit ito naghihiyaw at nagtatatakbo. Hala, madali ka, engineer. Pasok sa loob. Isinarado ng matanda yung pintuan at kinausap niya ako ng maayos pagkatapos nun. Nagising din si nanay at tatay dahil sa lakas ng hiyaw ng nakakatakot na halimaw. Aling Esmeralda, ano ho ba yun? Yun ang sinasabi ko.
Ewan ko lang kung naniwala ka lang sa kwento ko. Baka hindi ka nagbukas ng pintuan. Hindi ba't sinabi ko naman kanina na kahit sinong kumatok sa gantong oras huwag kayong magbubukas? Pasensya na ho kayo. Hindi ho talaga rumihistro sa utak ko yung sinasabi nyo kasi lumilipad po yung isip ko eh. Handun po yung isip ko kay G. Hindi lang ako makapaniwala na para bang biglang nagbago yung isip ng magulang niya at bakit sinisi kami sa pagkamatay ni G. Aling Esmeralda. Ayan po mga magulang ko. Sila po makapagpapatunay na hindi ko winalang hiya si G. Inalagaan po namin siya ng maayos. Naniniwala naman ako doon. Ramdam ko naman na mabait kayo. Kaya lang iba talaga ang pamilyang yan. Ngayon, engineer, maniniwala ka na ba sa sasabihin kong kaya kinatatakutan dito sa probinsya namin ng mga yan? Kasi may lahi silang aswang. Ho? Aswang? Oo. May lahing aswang ang mga yan. At alam mo ba? Sa dinami-daming nang ligaw dyan sa babae na yan. Lahat yun. Isang araw lang. Hindi na bumalik. At may usap-usapan na kinain daw ng tatay ni G yung mga manliligaw niya. Maswerte ka nga dahil hindi ka na siguro medyo nasilaw sa pera. Siguro inisip nila na mabibigyan mo ng maayos na buhay si G. Ano? Pati ba naman mga aswang na nasisilaw sa pera? Iba na ang panahon ngayon. Aling Esmeralda, napakahirap po paniwalaan yung sinasabi ninyo. Talagang mahirap. Sobrang hirap. Pero yun ang katotohanan. Matulog na po tayo. Pagod po kami sa biyahe. Sige. Inakala ko makakatulog na ako nung mga oras na yon. Si nanay at si tatay mabilis namang nakatulog sa kanilang kwarto. Habang ako, pabali-balikwas na naman dahil napakainit. Ano yun? May kumalabog sa bubong. Tapos may kumakalmot. Diyos ko naman. Ano ba yun? Demonyo, lumayas ka rito sa bahay ko. Gising pala matanda. Binuksan ko yung pintuan ng kwarto ko. At dito ko nakita si Aling Esmeralda ay may hawak na shotgun. Ibinigay niya ito sa akin. Sinabi niya sa akin na kapag may lumusot daw na dila mula sa bubong, wag daw akong alinlangan na barilin. Inaabangan ko naman kung may lalabas na dila pero walang lumabas. Bagkus, yung isang bintana na gawa sa bakal na merong kaunting bote ay nabasag. Kasabay nun ang pagpasok ng napakalaking kamay. Pilit inaabot ng malaking kamay na yon yung isang santo na gawa sa inukit na kahoy. Nang maabot niya yung santo, bigla na lang itong nawala. Aling Esmeralda, normal hubang nangyayari dito yan? Hindi normal yan. Ganun ba? Siguro, tinatakot kayo ng pamilya ni G. Hindi pwede to. Bukas pagsikat ng araw pupuntahan ko talaga mga yan. Hindi na ako nakatulog sa gabing yon, Commander. Kaya't pagsikat ng haring araw, nagtungo na ako kila G. Bakit ayaw niyo ako palapitin? Pag sinabing hindi pwede, huwag kang makulit. Ha? Baka nakakalimot kayo. Hindi man kami kasal ni G, pero merong namagitan sa amin. Palapitin niyo ako sa bangkay niya, gusto ko siyang makita. Makulit pala isang to eh. Sinuntok ako sa ulo ng pinsan ni G. Nahilo ko nung mga oras na yon. Ewan ko ba kung bakit
Sa pagkahilo ko, iba ang pagkakatingin ko sa lalaking sumuntok sa akin. Para bang nagre-reflect sa mukha niya yung malaking lalaking nakita ko kagabi. Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Oo. Umalis na lang ako noon dahil ayoko nang masundan pa yung pagsuntok sa akin ng pinsan ni G. Dahil sa pakawari ko, kung masundan pa ito baka sa ospital na ako pulutin. Haling Esmeralda. Nako. Bakit ka namumutla? Tsaka parang may pasya ka. Inasbaran ho ako ng pinsan ni G. Sino doon? Hindi ko alam, basta yung malaking tao. Si Rowel yun. Rowel? Oo, si Rowel. Maangas talaga yung binata na yun. Yung pa nga yung isa sa sumasarangga sa mga manliligaw ni G. Baka nga isa pa siya sa dahilan ng pagkawala ng mga dating manliligaw ni G. Alam mo, gustong gusto ng mga yan yung mga dayuhan na manliligaw ni G. Pero pag taga rito, medyo alanganin sila. Siguro ho, ngayon pa lang tayo makakapagkwentuhan ng tama. Sa palagay ko, papasok naman na sa isip ko yung mga sasabihin ninyo. Ba mainam kung ganon? Sige, halika at kukwentuhan kita. Yung tatay ni G at ako, magkaklase kami nung elementary. Alam mo bang, yung tatay ni G, laging pinagtutulungan niya ng kapwa niya lalaki sa eskwelahan. Kasi tinutokso siyang aswang. Pero may katotohanan ho ba? Yun ang sabi. Pati yung naging teacher naming lalaki noon, galit na galit dyan sa tatay ni G. Kasi nga, balitadong aswang sila rito. Tapos, isang araw, yung teacher namin nakatulog sa kanyang lamesa katanghalian. Nagkataong nandun din ako. Nakadukdok nga ako dun sa mesa. Tapos yung tatay ni G, nagulat ako dahil pumasok sa pintuan. Pumunta siya sa likod ng teacher namin. Tapos parang may ibinulong dun sa teacher namin. Mga 1 minuto siguro yun. Pagkatapos nun pumunta naman na siya sa upuan niya. At nung di nagtagal, yung mga kaklase namin nagpapasukan na. Ang pinagtataka ko, dati-rati kapag nakakaidlip yung teacher namin, mabilis siyang nagigising lalo na't kapag may maingay na estudyante. Kaya lang, bakit ganon? Hindi agad nagising yung teacher namin. Ginising pa naming mga estudyante tapos pagmulat niya, mapula na yung mata ng teacher namin. Siguro, sabi namin, normal lang dahil bagong gising, kaya lang may sumunod pang nangyari. Ano yung sumunod? Nako, karim-marim. Pumunta siya ng CR. Hindi na lumabas. Mga 1 oras sa doon. Kaya humingi na kami ng tulong sa mga ibang teacher at sa mga tagapaglinis sa eskwelahan. Sinira nila yung pintuan nung CR. Pagkakita dun sa teacher namin nagsuka pala. Nagsuka lang ho pala, baka po lasing. Hindi. Ang isinuka niya, yung sarili niyang bituka. Haling Esmeralda. Totoo ba yan? Oo. Nanahimik ako. Hindi ko sinabi yung nakita ko pero duda ko talaga. Dahil yun siya ibinulong ng tatay ni G. Kaya nga galit na galit ako sa mga tao na yan. Ano sumunod nangyari? Napalitan yung teacher namin. Pero hindi lang yun ang nangyari. Merong bagong transfer sa eskwelahan namin, malaki yung katawan. Kung mga bago lang siya doon, tahimik pa. Ngayon, itong tatay ni G, tinabihan yun. Tapos, nung tinabihan, hindi yata nagustuhan ng bagong transfer. Medyo mabaho raw yung kilikili, pati yung hininga. Kaya sinuntok yung tatay ni G.
Sinuntok? Oo, sinuntok. Tapos, kinabukasan, hindi na pumasok yung transfer. Hanggang siya nabalitaan na lang nakitang nakasabit sa taas ng puno. Nasusuka ka ba, iho? Nasusuka ho ako sa mga kwento nyo eh. Totoo yun. Nakita siyang nakasabit sa puno ng patiwarik. At ang mas karimari-marim, wakwak na yung tiyan niya. Wala na rin yung mga bituka. Alam mo, iho, wala akong ibang pinagbibintangan doon kung hindi yung tatay ni G. Kinakalat niyo ba yung kwento na yan? Hindi ko ikinalat. Kasi naisip ko din na baka ako naman ang balikan ng mga yan. Kaya nga tumanda ako ng ganito. Kasi hindi ko naman ikinakalat na aswang sila. Pero siyempre, wala namang bahong hindi mailalabas. Kaya unti-unting nadidiskubre ng mga tao at sila nang nagsasabing aswangan lahi na yan. Kaya kinatatakutan dito yan sa probinsya namin. Ganun ba? Ano? Satisfied ka na ba sa kwento ko? Yung nanay ni G, paano napangasawa yun ng tatay niya? Ayun ang hindi ko alam. Siguro, aswang din yun. Magkakalahi sila eh. Kaya sila din ang magkakasundo. Pero teka, paano si G? Wala naman ako nakitang kakaiba sa kanya. Katunayan habang kasama ko nga siya sa bahay, kumakain pa nga siya nung yung bawang. Siguro. Hindi siya naging aswang, pero yung mga magulang aswang. Hindi naman po kapani-paniwala yung kwento nyo eh. Mahirap paniwalaan. Hindi ba nga po, parang sa aso. Pag nabuntis yung aso, manganganak ng aso din. Kung aswang po yung magulang ni G, dapat aswang din si G. Di ba po? Iba naman siguro ang sitwasyon, di ba? Sabagay, mahiwaga nga naman ang mundo. Hindi lahat kayang arukin ng isipan natin. Hindi lahat kayang masaksihan ng mga mata natin. Tama ka sa sinabi dyan, engineer. Anong plano nyo ngayon? Babalik na ba kayo ng Maynila? Opo sana eh. Kaya lang, kanina ho narinig ko sa radyo, may bagyo raw. Hindi kayo makakabiyahe. Yun na nga ho. Dahil sa masamang panahon, hindi kami makauwi sa Maynila. Sa araw na yon, napakalakas ng ulan. Akala ko si nanay at tatay natutulog lang sa kwarto. Hanggang sa tinawag na kami ni Aling Esmeralda para kumain ng hapunan. Pinuntahan ko sila tatay, pero wala sila sa kwarto. Hindi rin alam ni Aling Esmeralda kung lumabas ba sila ng bahay. Aling Esmeralda, napakalakas ng bagyo. Saan kaya sila nagpunta? Hindi ko alam. Lumabas ako kahit na napakalakas ng bagyo. Wala naman akong mapagtanungan dahil lahat ng tao nasa loob ng bahay. Hinanap ko sila kung saan-saan hanggang sa naalala ko. Baka pumunta sila sa burol ni G. Pumunta ako sa burol ni G kahit na ayaw nila akong makita. Hindi nga ako nagkamali. Nandoon si nanay at si tatay. Laking pagtataka ko, Commander, dahil parang biglang nagbago ang pakikitungo ng pamilya ni G. Si tatay at si nanay. Kaharap nito yung mga magulang ni G tapos yung ibang mga kamag-anakan. Kahapon, galit na galit sila. Ngayon bakit okay na sila? Ano bang nangyayari dito? Kinawayan ako ng tatay ni G. Lumapit naman ako nung mga oras na yon. Ay bigyan nyo ng kape si engineer. Totoo ba to? Bayaw. Kape para sa'yo. Kuya, kunin mo na mainit. Maging yung pinsan ni G. Ang laki ng pinagbago. Hindi ako makapaniwala
na bigla silang bumait sa amin. Nang dahil doon na kami nanuluyan hanggang sa maipalibing namin si G. Kinabukasan tsaka pa lang kami nakaalis. Habang nasa biyahe naman kami, pinag-uusapan namin ng nanay at tatay ko kung bakit para bang nagbago ang ihip ng hangin. Akala ko, Commander, wala nang magiging problema. Pero dito pa lang pala magsisimula ang napakalaking problema. Una, si tatay. Napansin ko sa kanya kung bakit para bang nag-iiba yung ugali. Naging mainitin na yung ulo at ayaw nitong nakakakita ng santo sa bahay. Galit na galit siya isang araw. Pinagbabalibagan niya yung mga santo at sinasabing wag daw maniniwala sa mga santo. Si nanay naman, hindi pumapalya yon sa pagsisimba. Pero mula nang manggaling kami sa Mindanao, lagi na siyang nakakulong lang sa kwarto. At may oras pa ngang naririnig ko si nanay na para bang may kaaway sa loob ng kwarto. Habang si tatay, nakikita ko rin na madalas naghahalongkat sa rep. Ako naman, wala akong nararamdaman. Normal lang katulad lang ng dati. Bilang isang engineer, kailangan kong lumayo kahit na nag-aalangan ako. Nalabasan na naman ako ng order at ipapadala ako sa probinsya. Pero sa pagkakataon na yon, nakipagsagutan na ako sa boss ko at sinabi kong hindi pwede dahil may kakaibang sitwasyon sa amin. Wala siyang nagawa dahil nga pinapili ko siya. Aalis na lang ako kung ipapatapon niya ako sa malayo. Siyempre, maaasahan tayo sa trabaho. At sabihin na nating magaling tayo. Kaya't ayaw din niyang mawala ako sa kumpanya. Isang linggo lang ako nawala sa bahay dahil nadistino lang ako sa labas ng Metro Manila. Pero pag uwi ko, Commander, doon pa lang sa gate ng bahay namin nakita kong yung mga sapatos ko, helmet ko ng motor, at ibang mga damit kong hindi ko ginagamit ay nagkalat sa papasok ng bahay. Hindi ko na yun pinulot dahil iba na ang pakiramdam ko. Sabi ko sa sarili ko parang may hindi tama. Nakabukas yung pintuan. Agad akong pumasok sa loob. Nakarinig ako ng nagkakalantugan sa kusina. Iniisip ko baka nandoon si nanay at nagluluto. Pero hindi si nanay ang nadatnang koroon, kung hindi yung mga naglalakihang aso ng kapitbahay. Nanganganlong pala yung mga aso at kinakain yung tira-tirang pagkain. Nakita ko rin na basag-basag yung mga plato, baso, nagkalat ang kutsilyo, tinidor, at kung ano-ano pa. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng bahay namin. Nakita ko yung tumba-tumbang upuan ni tatay ay nakabaligtad na. Chinek ko lahat ng kwarto. Wala roon si nanay at si tatay. Ano ba nangyayari dito? Nasaan yung mga magulang ko? Naisip kong maglibot-libot sa bakuran namin. Medyo may kalawakan kasi yung bakuran namin, Commander. At may mga puno din. Baka sakaling nandoon si nanay at si tatay. Hindi nga ako nagkamali. Dahil nakita ko si nanay at si tatay naroroon sa isang kubong luma. Sa pagkakatanda ko, ang kubo na yon ay iniiwasan ni nanay at ni tatay puntahan dahil nga sa kalumaan. Pero nagulat ako dahil yung mga panabong ni tatay na mga manok ay nagkalat ang ulo sa paligid ng kubo. Pagbukas ko ng kubo, nakita ko si nanay at si tatay. Kasalukuyang kinakain ang mga hilaw na laman ng mga alagang manok na panabong.
Tay! Nay! Anong ginagawa niyo? Andito ka na pala. Halika, samahan mo kami sa pagkain. Hindi ko gusto yung klase ng tawa ni tatay. Palagay ko nung oras na yun, Commander, hindi siya ang tatay ko. Bilang isang engineer, meron din naman akong kahit paanong proteksyon sa katawan. Meron akong baril noon sa tagiliran. Nilabas ko yun, pero hindi ko itinutok kay tatay at kay nanay. Nang makita ito ni tatay, imbis na matakot, tawa ang ibinalik sa akin, sabay-sabing, Hindi ako tinatalaban yan. "Huh?" Tumayo siya tapos binitiwan yung manok at unti-unti siyang lumapit sa akin. "Tay, ano ba nangyari sa inyo?" Ganon din si nanay. Kita ko yung mga mata nilang nanlilisik at nakatingin sila parehas sa leeg ko na para bang uhaw na uhaw. Sabay nila akong dinamba, Commander. Nang laban ako kaya hindi nila ako nakagat sa leeg. Pero nakagat nila yung magkabila kong balikat. At yung baril ko iniiwasan kong iputok sa kanila dahil natatakot ako na baka nga sila talaga ang magulang ko. Mahal na mahal ko sila. Ayokong mawala sila sa buhay ko. Kaya't nagsakripisyo ako na makagat nila, Commander. Sa lakas ng sigaw ko at paghingi ng tulong, narinig pala ito ng kapitbahay naming mahilig din mag-garden. Kahit na merong mahigit pantay tao yung pagitan ng bakuran namin, narinig pala ito ng kapitbahay at siya ang humingi ng tulong sa mga security guard ng subdivision. Mabuti na lang at mabilis na nakaresponde ang mga gwardya ng subdivision, kaya't naawat nila si tatay at si nanay. Sir, bakit ho kaya namumula mga mata nila? Hindi ko alam po, guard. Maging yung mga gwardya, tinangka nilang atakihin, pero mas malalakas yung mga gwardya dahil sa lalaki ng katawan ng mga ito. At sa pagkakaalam ko, lahat ng gwardya namin sa subdivision ay mga dating militar. Isa kasi yun sa requirements ng Homeowners Association. Sinabi ko sa mga gwardya na ipasok sa kwarto yung mga magulang ko. Nagulat sila dahil napakagulo ng bahay. Ayon pa sa mga security guard, kaya daw pala nung nagrurubing sila nung isang gabi, madalas may nagkakalantugan sa bahay. At mula sa kalsada ay dinig na dinig nila yung para bang may nag-aaway. Naisip naman nilang mukhang away pamilya, kaya't ayaw nilang pakialaman. At ito na pala ngayon ang naging resulta ng mga narinig nilang kakaiba sa bahay. Sabi ng isang gwardya na isa ring tubong Mindanao, yung mga ganong style mukhang ang mga magulang ko daw ay nalawayan. Ha? Anong nalayo? Ano? Nalawayan, sir. Baka hunayang gaw. Ano yun? Anong mga salita yun? Yang gaw ho. Baka ho nalawayan yung nanay tatay nyo. Magiging aswang ho sila, sir. Natakot ako, Commander. Magiging aswang nga ba ang aking mga magulang? Hindi ako papayag ng ganon. Inisip kong maigi. Paano ginawang aswang ng mga taong yun ang aking mga magulang? Bagamat napakaayos naman ng pakikitungo namin at kung anong kinakain nila, ganon din ang kinakain namin. Habang lumilipas yung oras, medyo dumidilim na.
yung mga gwardya kailangan na nilang bumalik sa guardhouse dahil malapit na silang mag-ship ng mga kapalitan. Sinabihan ko yung 2 gwardya na kapag out nila, pumunta sila rito sa bahay at babayaran ko sila kahit na magkano. Pumayag naman yung 2 gwardya at dito nagpatuloy ang aming kwentuhan. At heto na nga, nagkaroon na ako ng ideya kung paano niyayanggaw nung mga aswang ang mga tao. Sa pamamagitan ho kasi ng pagkain at pag-inom, pwedeng salinan yung mga tao pag ginusto nila. At mas malakas pa ho yung kagat. Kagat? Teka, nakagat ako ah. Kaya nga sir. Pero sir, sa palagay ko, hindi kayo magiging katulad nila kasi mahina pa ho yung pagiging aswang ng mga magulang mo. Pero mas makabubuti sir kung lalapit ho tayo sa mga albularyo. Kasi sila po ang mga expert dyan. Albularyo? Totoo ba mga albularyo? Sir, meron nga hong aswang eh. Kaya dapat din ho maniwala kayo sa albularyo. Sabagay. Oo, tama. Saan naman tayo hanap ng albularyo? Yun ang problema ho natin. Buddy, yung isang homeowner dito si Mr. Sanchez, di ba yung anak nun dati malapit nang mamatay? Oo nga pala. Sir, sa pagkakaalam ko ho, yung anak ni Mr. Sanchez, malapit na raw yun mamatay. Ngayon, kung saan-sang doktor na dinala pa ho yun ng Amerika. Kaya lang inuwi dito dahil nga wala na raw lunas sa karamdaman. Tapos, okay naman na ho ngayon. Sa palagay ko, may natagpuan tao mga yun eh. At yung tao na yun, marahil yun ang nagpagaling sa anak niya. Ganun ba? Sige, dito lang kayo, pupuntahan ko lang si Mr. Sanchez. Nabalitaan ko ngayon, Commander. Yung anak niyang dalagita ay malapit nang mamatay. Kasi isipin mo, buhay pa yung anak niya pero unti-unti na itong naagnas. Dinala nga naman yung kung saan-sang ospital. Pero kahit na isang doktor ay walang makaalam ng kanyang karamdaman. Pagdating ko sa bahay ni Mr. Sanchez, yung anak pa niya mismo ang sumalubong sa akin. At nagulat ako dahil napakaganda ng batang yun. Samantalang dati butot balat na tapos unti-unti nang naagnas. Sinabi sa akin ng dalagita na nandun daw sa loob ng bahay ang kanyang mga magulang. Dahil homeowners naman kami parehas doon. Nagtiwala sila sa akin at pinapasok ako sa loob. Ikaw nga pala, engineer. Oo, Mr. Sanchez. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa. Bakit? Sino ho bang taong tumulong sa inyo? Tungkol saan? Yung anak niyo. Di ba dinala na ho yun sa Amerika? Pero inuwi lang dito kasi hindi ho siya mapagaling. Bakit mo naman natanong? Nandirito ka ba para makipagchismisan? Hindi ho. Importante po ito. Kami ho kasi. Yung nanay tatay ko, nanggaling ho kami ng Mindanao. Pag-uwi namin, nag-iiba na ho si nanay tatay eh. Baka naman naaswang yung nanay tatay mo roon. Yun na nga po. Nasan ba sila ngayon? Nandun ho sa bahay. Tara, puntahan natin. Teka, sandali ho. Aminin niyo nga ho sa akin, sinong doktor nagpagaling sa anak po ninyo? Doktor? Walang sino mang doktor ang nakatulong sa amin maliban sa isang albularyo. Halika, tignan ko muna yung nanay tatay mo. Oo, sige ho. Nang makita ni Mr. Sanchez si nanay at si tatay, siya na rin ang nagkumpirma. Nayanggaw nga si nanay at si tatay. Tapos, nagulat ako dahil sa dibdib ni Mr. Sanchez ay meron siyang nilabas. Isang medalyon na bilog na may mga nakatatak na Latin. Lumapit siya kay tatay habang ito'y nakatali.
Sigaw naman ng sigaw si tatay nung mga oras na yon. Lalo na't nang isabit ito ni Mr. Sanchez sa dibdib ni tatay. Nagsisigaw si tatay na may halong pagtulo ng luha. Ang sinasabi niya'y para daw siyang sinusunog. Naawa ako sa kanya, Commander. Pero sabi ni Mr. Sanchez, wag daw ako maawa. Tama lang daw yun, dahil kung tunay ngang nayanggaw sila tatay, tiyak na yung medalyon na isinabit doon ni Mr. Sanchez, isa ito sa makakatulong. Nakita kong unti-unting nagbalik ang itsura ni tatay. Kung kanina medyo maberdeng nangingitim, ngayon bumalik na siya sa kayumanggi na kulay. Ano ba ito? Ba't ako nakatali? Pati asawa ko nakatali. Teka, ano bang nangyari? Kinalagan ko si tatay at kinausap ko ito ng maayos. Sinabi ko sa kanya, nayanggaw daw yata sila sa Mindanao. Ayon din kasi sa kwento niya, para bang meron silang nakain na kakaiba yung lasa. At ito'y nakahalo sa pagkain na manok. Yun nga ang pagkakaalam ko, anak. Lalasaan ko yun, nakagat ko nga yun eh. Iba yung lasa niya dun sa ibang pagkain pero nailulun ko din. Nakakahiya naman kasing iluwa yung pagkain. Baka sabihin nilang arte-arte natin. Inakala ko, Commander, na magiging maayos na noon si tatay. Pero hindi pa pala. Kasi nung kunin ni Mr. Sanchez yung ibinigay niya kay tatay, unti-unti na naman itong bumabalik sa dati. Mr. Sanchez, magsalita na ho kayo. Sino ba taong tumulong sa inyo? O sige, papupuntahin ko siya rito. Padadalang ko siya ng telegrama. Telegrama? Mr. Sanchez, kailan pa makakarating yan? Meron po tayong telepono. Hindi gumagamit ng telepono ang taong yun. Hindi siya yung taong nakikisabay sa uso ng panahon. Puntahan na lang po natin. O sige, pero hindi ako makakasama sa iyo. Alam mo namang marami akong inasikasong business. Bibigay ko na lang yung lokasyon. Sige ho. Ibinigay niya sa akin ang lokasyon. Kaya lang ang problema, mas lalong lumalakas si nanay at si tatay. Yung dalawang gwardiya ay madali nilang pinagbalibagan. Naawa ako sa dalawang gwardiya, lalo na ron sa isa na muntik pang matusok sa hita ng asarol na nakasandal dahil bigla itong bumagsak ng tamaan ito ng katawan ng gwardiya. Tuluyan nang nakawala si nanay at si tatay. Yung mga lubid na nakatali sa kanila ay walang kahirap-hirap nilang pinutol. Hindi ko na alam, Commander, kung anong gagawin ko dahil tinawag ko na yata ang lahat ng mga santo nung mga oras na yon. Hinabol ako ni nanay at tatay sa loob ng aming bakuran. Dahil sa maraming puno doon, dito ko nakitang walang kahirap-hirap. Nang akyatin ni nanay at tatay yung mga puno tapos nagtatalon. Para silang mga unggoy na walang kahirap-hirap na tawirin. Ang susunod na punong may kalayuan ang baitang. Iyak na lang ako ng iyak habang itinatago ko ang aking sarili. Alam ko kasing hindi na ako makikilala noon ni nanay at ni tatay. Yung dalawang gwardiya sinundan ako sa loob ng mga puno at nang makita sila ni tatay at nanay sila ang unang sinunggaban. Nang laban naman yung dalawa, Commander, pero mas malakas pa rin si nanay at si tatay. Kaya't nagawa nitong laslasin ng braso nung isa sa gwardiya. Yung isa naman nakagat sa ibaba ng hita kaya't lumabas din ang laman. Kitang-kita ko rin kung paano nila kainin
yung mga laman na natanggal nila sa dalawang gwardya. Sa pagkakataon na yon, naparalisa yung dalawang gwardyang binayaran ko kaya't gusto na nilang umalis. Pero kahit gusto na nilang umalis, nanindigan pa rin silang hindi nila ako iiwanan. Lumayo lang sila ng kaunti para hindi sila makita. Lumabas ka na dyan. Pinatay mo ang anak ko. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay din ang kapalit. Sisip-isip ko, paanong pinatay ko ang anak nila? Hindi kaya't yung tatay at nanay ni G ang humahabol sa akin? Hindi kaya't hindi sila ang tunay kong mga magulang? Gulong-gulo na ako, Commander, nung mga oras na yon. Hindi ko na alam kung ano pa bang paniniwalaan ko. Narinig ko mula sa aking kinatatayuan, yung gate namin ay biglang kumalabog at narinig ko rin na may taong nagpapasukan. Sigaw ng sigaw ang taong yon hanggang sa nabosesan ko si Mr. Sanchez pala yon. Si Mr. Sanchez yun ah. Di nila ako pwedeng makita rito. Papatayin nila ako. Mabuti na lang yung dalawang gwardyang may tama. Nakita ni Mr. Sanchez na nagtatago. Itinuro ng dalawang gwardya kung saan ako matatagpuan sa aming bakuran. Mabilis na napasugod doon si Mr. Sanchez at meron siyang kasamang tao. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Ang taong yon walang iba kung hindi si Canole. Nakasuot ito ng sandong puti, nakapantalon, naka-stepin at merong kulay itim na bag sa likod. Isinigaw ni Mr. Sanchez na aswangan dalawang yon. Nakita ko rin ang ginawa ni Canole. May nilabas ito mula sa kanyang dibdib. Sa aking pagkakakita parang gintong berhen yun. Nasilaw doon si nanay at si tatay. Lumapit sa kanila si Canole habang parang nagmamakaawa si nanay at si tatay na huwag silang papatayin. Ganon din ako, Commander. Nakiusap ako na huwag silang sasaktan. Sinabi ko pa ngang nahawahan lang sila ng pagiging aswang. Pero para bang hindi ako naririnig ni Canole nung mga oras na yun. Kaya't yung nanay at tatay ko nakatikim ng tigisang saksak sa dibdib. Nang laki ang mga mata ko nang gawin yon ni Canole. Hindi lang yon. Hinawakan din ni Canole ang ulo ni tatay at pinilipit. Kaya ito bumulagta. Tama na ho! Baka humapatay niyo si tatay at nanay! Tumimik ka! Mr. Sanchez, sino ba tao na yan? Siya ang taong tumulong sa akin. Siya si Nole. Huwag ka matakot. Okay lang sila. Nole? Kayo si Manong Nole? Hindi sumasagot ang taong yon. Habang hawak-hawak nito yung punyal, naikot-ikutan niya naman si nanay. Di namba siya ni nanay pero mabilis niyang naabot ang leeg ni nanay. Inangat niya ito sa lupa tapos hinagis. Baka mamatay sila. Parang awan niyo na po. Tumahimik ka. Hindi sila mga magulang mo. Ho? Paano hindi ko sila magulang? Ang mga aswang ay magaling magkunwari. Ang tunay mong mga magulang, naiwan sa Mindanao. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ako makapaniwala, Commander, na yung taong nakasama ko pala ng ilang araw ay mga aswang. Ngayon, yung dalawang yon ay nakita kong talagang tutuluyan ni Canole. Pero bago mangyari yon, kinausap ko sila at dito sila umamin na yung dalawang matandang kasama ko walang iba kung hindi ang nanay at
tatay ni G. Ginaya lang pala nila yung mukha ni nanay at tatay para lokohin ako. At ang plano nila, papatayin pala nila ako, Commander. Mabuti na lang talaga dahil nakilala ko si Mr. Sanchez. Alam mo, Engineer, kung lumakad ka kanina malamang magkakasalungat kayo. Mabuti na lang dahil naalala ni Canole na ngayon yung araw na dadalawin niya yung anak ko. Nagkataon, nasa pagdalaw niya rito meron palang mangyayaring ganyan. Salamat ho. Hulog po kayo ng langit. Kayong dalawa, mag-usap nga muna tayo bago ko kayo paslangin. Anong dahilan bakit gusto niyong patayin tong taon to? Pinatay niya ang anak namin. Sinungaling. Hindi ko pinatay anak mo. Wala kaming ipinakitang masama sa kanya. Sumakit bigla yung leeg ko, Commander. At dito ko naalalang may kagat nga pala ako sa leeg. Nang mapansin yun ni Manong Nole, agad itong lumapit sa akin. Pinangangan niya ako at meron siyang isinubo sa akin. Maniwala kayo o hindi, bigla ako nagsuka ng kulay itim na dugo na parabang patay na. Nung isinuka ko yung dugo na yon, nakita kong parang may mga maliliit na uod na kumikibot-kibot pa. Ayon kay Manong Nole, ang mga uod na yon ang magpoproseso para unti-unti akong gawing aswang. Mabuti na nga lang daw dahil kanina pa lang ako nakagat. Pero kung tumagal na ito ng ilang araw, tiyak na magiging aswang na rin daw ako katulad nila. Ipinagtataka ko, duguan na yung mga aswang. Bali pa yung liig ng lalaki pero hanggang ngayon, nabubuhay pa rin sila. Ang paliwanag ni Manong Nole, mga gabunan ang dalawang yon. Ito daw yung klase ng aswang na kahit tadtarin mo nang saksak sa katawan ay hindi basta mamamatay. At ito rin yung klase ng aswang na parabang goma na kahit baliin mo ang leeg hindi basta mapuputol. Kayong dalawa, saan nyo iniwan ng nanay at tatay nito? Mamili kayo. Buhay nila o buhay niyong dalawa? Wag! Wag! Napasigaw yung matandang inakala kong tatay ko. Lalo na't nang bunutin ni Manong Nole yung kanyang punyal na bigla na lamang naging kalahating di pa yung haba. Napakahirap paniwalaan, pero nakita yon ng aking mga mata. Dito umamin yung matanda. Sinabi nga niyang siya yung tatay ni G at sinabi din ng mga ito na yung aking tunay na nanay at tatay ay nandoon daw sa kabundukan. Hindi ro sila sigurado kung sila ba'y nabubuhay pa dahil malamang na tinikman na sila ng mga kalahi nilang aswang. Nagmadali kaming pumunta ng Mindanao. Iniwan namin ang dalawang yon na nakatali sa loob ng bahay at pinabantayan ko sa dalawang gwardyang nasa maayos naman na ng kalagayan dahil ginamot na rin sila ni Manong Nole. Nahanap namin, Commander, yung mismong kubo na pinaglagakan kay nanay at tatay at nakita namin ang dami-daming bahid ng mga dugo sa bawat puno na madadaanan namin. Kasabay pa nun ang nakakasulasok na amoy ng parabang nabubulok na laman. Dito ka lang. Huwag ka nang sumama sa akin. Pero ayun lang naman yung kubo. Ganito ang gawin mo. Kapag nakatakas yung nanay tatay mo, salubungin mo sila at umalis na kayo. Oho. Pumasok si Manong Nole sa kubo. Nagaantay ako ng ingay nun pero wala akong narinig. Hanggang sa nakita kong niluwa ng pintuan si nanay at si tatay. Kumaliwa sila na patungo sa akin.
Nay, tay, tara na, umalis na tayo rito. Iyak nang iyak si nanay. Ganon din si tatay. Nagtatakbo kami, Commander, at iniwan namin si Manong Nole. Akala namin tuluyan na kaming makakalayo. Pero hinarang kami ng hindi bababa sa 10 lalaki. Ikaw na naman. Oo, ako nga. Sino ba kayong mga alagad kayo ng demonyo? Pakawalan niyo kami. At bakit ka namin papakawalan? Sinadya namin na hindi muna kainin ng nanay at tatay mo. Inaasahan naming babalik ka rito para sabay-sabay namin kayong kainin. Ganun ba? Hindi mangyayari yun. May kasama akong albularyo. Hindi pala nila alam na may kasama akong albularyo. Bagamat ipinagdidiinan nilang ako lang daw mag-isa ang nakita nilang pumasok sa kagubatan. Nagtatalo-talo pa nga ang mga ito na baka raw hindi albularyo ang kasama kong pumasok. Baka raw ginagabayan ako ng anghel. Kung ano-ano pang sinabi ng mga ito hanggang sa natigil sila nang magpakita si Manong Nole. O ngayon, magtatalo-talo pa ba kayo? Teka, sino ka? Ako ang kasama niya. Imposible. Wala siyang kasamang pumasok dito. Meron. At ako yun. At sa mga oras na ito, hindi lang kami dadalawa ngayon. Humanda kayo. Dahil sa dami niyong kasalanan, pumayag ang mga kapanalig ko na pumunta rito. Ha? Anong ibig mo sabihin na? Ako mismo. Nasaksihan mismo ng mga mata ko. Yung 3 lalaking dumamba sa mga aswang na nasa harapan ko. Hindi kayo maniniwala. Yung mga lalaking yun, hindi kalakihan ng katawan pero kakaiba. Kapag sumuntok sila, nakikita kong parang mabubutas yung katawan ng mga aswang. Yung isa pa nga, sinuntok yung ulo ng aswang. Kaya ito tumilapon sa puno at tumama pa sa akin. Gusto kong sumigaw nang dahil sa takot. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko pero totoong totoo ito at hindi ito isang panaginip. Nang makita ng mga aswang na hindi sila uubra sa mga taong yun, lahat sila iniwan yung mga kasamahan nilang hindi na makalakad at nagpulasan. Narinig ko ang usapan ni Manong Nole at nung mga lalaking dumating. Sinabi ng mga ito, napapatay nila lahat at wala silang iiwan na buhay. Tumangulang si Manong Nole, kaya't ang ginawa nila sa mga aswang na hindi na masyadong makalakad, pinutulan nila ng ulo. Diring-diri ako sa nakikita ko pero kung yun ang makapagliligtas sa amin, okay lang. Halika na, bumaba na tayo rito. Oo. Nagtataka yung mga magulang ko. Sino daw ba yung taong yun? At bakit wala itong katakot-takot na kalabanin ang mga aswang? Sinabi ko naman sa kanila na ang taong yon ay isang albularyo. Hindi rin sila makapaniwalang merong 2 matandang nakatali doon sa bahay. Pagbalik namin ng Maynila, Commander, nagulat na lang ako dahil wala na'y 2 matanda at yung 2 gwardyang naroroon, parehas sugatan. Sinabi kong dadalhin sila sa ospital pero sinabi ni Manong Nole huwag na. Hindi naman daw makakatulong ang mga ito. Tiyak na mas lalo pa itong lalala. May nakita akong inilabas niya mula sa kanyang bag. Para bang langis yun. Pinahiran lang niya yung mga sugat ng gwardya. Maniwala kayo o hindi, unti-unting natuyo yung mga sugat nila. Tapos biglang naghilom. Pero yung ibang bahagi nilang natanggalan ng laman,
hindi basta-basta gumaling. Ayon naman kay Manong Nole, kailangan munang tanggalin ang mga naiwang laway ng mga aswang doon. Tapos sila dadalhin sa ospital. Sa kabutihang palad, Commander, naging maayos naman yung 2 gwardyang binayaran ko. Katulad ng pangako ko sa kanila, bibigyan ko sila ng malaking pera. Naging maayos na rin ang aking mga magulang. Chinek din ni Manong Nole kung nahawahan ba ng pagiging aswang ang nanay at tatay ko. Sa kabutihang palad, wala naman. At ayon sa pag-amin sa akin ng aking mga magulang, ako lang daw talaga ang target ng mga yon at hindi sila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa iyo, Manong Nole, kung nasaan ka man ngayon. Siguro naman natatandaan niyo pa ang engineer na tinulungan niyo noon. Dito po ako nakatira sa isang exclusive subdivision sa Maynila. Iniimbitahan kita, Manong Nole, na pumunta rito. Gusto po kitang muling pasalamatan. Maraming salamat, Commander. Sana po makarating ito sa kanya.